Nakuha ko na sa AdSense yung mga revenue ng channel ko last month at God is good talaga mga Lodi. Dahil hindi niya pinabayaang masayang yung mga effort natin sa kakagawa ng content, kaka-upload, kahit na sobrang higpit na ni YouTube sa mga violation ngayon. Katunayan yan, isa sa mga channel ko ay na-demonetize, pati na rin yung ibang channel ng mga members namin. Well, kasama naman talaga yan sa content creation, lalo na yung mga faceless channels na gumagamit ng AI sa mga content, prone yan sa violation. Pero sabi ko nga kanina, God is good, kaya successful ang mga appeal ng channel ko at mga members namin, kaya naibalik namin yung monetization. Isa lang to sa mga challenges na pagdadaanan mo kung balak mong mag YouTube faceless content creator. Pero para sa akin, nasaan ang worth kung walang challenges? Kailangan natin pagdaanan ng mga yan dahil kasama yan sa part ng pagiging successful. Ma-share ko lang yung story na to. Years ago, nasa isang pwesto ako at nagtitinda ako ng gulay at sobrang tumal. Nakakainis, nakaka-bad trip dahil mabubulok yung mga gulay na yun pag di ko nabenta. Pero sa halip na magreklamo, binitbit ko lahat ng gulay at inalok ko sa mga bahay-bahay hanggang maubos. Big lesson dito ay pag merong challenges na hinaharap, unahin mo maghanap ng solusyon kesa magreklamo. Yan din ang mindset na tinuturo ko sa aming YTA community, kaya ang dami ditong masisipag at kumikita na. Kaya kung interesado kang mag-join, i-DM mo lang ako or go to this website for full details. Pinagsama niya yung mga candy at animals, kaya eto ang kinalabasan, million views. Yan ay ang hybrid fusion niche at syempre tuturuan kita kung paano gawin yan step by step para pagkakitaan mo rin sa iyong YouTube channel. So stay tuned. Step 1, magpa-generate ka ng image kahit anong animals na naiisip mo. Pwedeng aso, pusa, ibon, kahit ano. Magpa-generate ka rin ng image ng kahit anong candy. So nips yung napili ko. Step 2, i-combine mo yung dalawang image. Huwag mong kakalimutan yung word na fuse them para ganito yung resulta ng image. Ayan o, pinagsama na yung dalawa. I-save mo lang lahat ng image na yan at pumunta na tayo sa step 3. Go to Meta AI at ipa-animate mo yung pangatlong image. Pag okay na sa'yo yung results, pumunta na tayo sa final step, which is gagamit tayo ng CapCut. I-overlay mo yung isang image, lagyan mo ng plus sign tsaka yung pangalan nila. Lagyan mo ng video at audio effects para mas solid yung content mo. O diba, ganun lang kasimple. Kayang-kaya mo yan, Lodi. Congrats nga pala sa mga masisipag na members sa aming community na ngayon ay dumadami ang subs at revenue. Ayan o, deserve mo yan, Lodi. Sana all! Ano ang gagawin mo kapag may views naman yung channel pero biglang naging zero? Nako Lodi, pag ganyan, tinamaan na ng shadow ban yung channel mo. I-share ko sa iyo kung anong ginagawa ko para makawala dyan. Para tuloy-tuloy yung views at kita, so stay tuned. Una sa lahat, huwag ka magpanik. Normal lang ang shadow ban sa YTA. Kahit ako tinatamaan yan. Ang ginagawa ko, before mag-upload ng next video ay nire-reset ko yung Wi-Fi IP address. Paano ba gawin to? I-unplug mo lang yung modem mo within the next 8 hours. Sa ganyang paraan ay tataas ang trust score mo kay YouTube dahil hindi ka nag-i-spam. Kung ayaw mo naman i-unplug yung Wi-Fi mo, meron tayong option number 2, use mobile hotspot. So kung mag-upload ka, mag-connect ka sa mobile hotspot kung meron kang pangalawang cellphone para iba yung IP address mo. Kapag ginawa mo na lahat ng yan at wala pa rin nangyayari, do the 14 days channel rest. Same din to sa channel warm up. Huwag ka muna mag-upload at manood ka muna ng mga YouTube videos gamit ang account mo. I'll give you an example. Itong member namin na to, shadow ban to last month, pero ngayon ayan na yung numbers nyo. Tamang guide at samahan mo ng consistency, kaya ayan ang resulta, kumikita. Kaya ano pang hinihintay mo? Hindi naman namo-monetize yung mga AI shorts, sabi ni Lodi na medyo bad trip. Check mo tong channel na to, puro skeleton AI pero may join button. Ibig sabihin yan, monetize yan. Bibigyan kita ng 3 tips para ma-monetize ang AI content. So stay tuned mga Lodi. Gusto mo bang kumita sa YouTube gamit ang iyong cellphone, tablet, or PC at mapabilang sa kanila na na-monetize na? Mag-comment ka lang ng YTA or i-message mo ako for full details. Huwag kayong maniniwala sa mga chismis tungkol sa AI. Basahin nyo lang yung monetization at community guidelines dahil yan ang legit information. Summarize ko na lang para maintindihan nyo. Tip number 1, do not repeat AI content. For example, si Goku yung tinapik mo ngayon sa content mo. Sa next upload mo, si Vegeta naman. Huwag pa ulit-ulit. Sa ganitong paraan ay makakaiwas
makaiwas ka sa repetitive at mass-produced content. Tip number 2, heavy edit your videos. Lagi ko itong tinuturo. Lagyan mo ng commentary, subtitle, video and sound effect at 3-second rule. Yung every 3 seconds, mag-iiba ng scene. Tip number 3, be original. Dapat ikaw mismo ang nag-generate ng AI video na gagamitin mo. Marami namang AI tools dyan na may mga libreng credit. Always create your own videos. Dito sa aming community, meron kaming mga tools na nagagamit ng mga members namin na nakatulong sa kanilang YTA journey. Kagaya nito ni Lodi, paldo, sana all! Naranasan mo na ba yung todo effort ka sa pag-i-edit tapos pag-upload mo, ang labo, parang siya? Aray ko! Tuturuan kita ng tamang export settings dahil pag high quality ang video, ipopush yan ni YouTube algorithm. Ayon sa legit website ng YouTube, ang low video quality after upload ay nakakaapekto sa numbers ng channel mo. Dapat malinaw, full screen at walang watermark. Let's say mag-export ka na ng video. Para sa shorts, ang recommended ay 1080p at 60 frames per second. The rest is optional. Para naman sa long form, recommended ang 4K at 60 to 120 fps. Bago ka mag-upload, pumunta ka muna sa YouTube app sa settings. Hanapin mo yung upload at make sure na naka full quality para lumabas itong 4K option sa mga videos mo sa YouTube. Napaka-importante ng high quality videos nowadays dahil marami ang nanonood ng YouTube sa TV. Kaya kung maganda ang quality ng mga videos mo, babalik-balikan ka ng mga viewers. Congrats nga pala sa mga masisipag na members sa aming community na unti-unti nang pumapaldo, sana all! Paano gawin ang AI motion control na kagaya nito? Ayos ba? Siyempre, tuturo ko sa inyo kung paano gawin yan step by step dahil malakas yan sa views at engagement. So stay tuned mga Lodi. Disclaimer lang, hindi po ito sponsored. This video is for tutorial purposes only. First step, pumunta ka sa Higgsfield website. Pwede rin to sa cellphone. Mag-login ka using your Gmail at piliin mo itong video. Choose motion control dito sa left side. Dito mo i-upload yung video mo na gumagalaw ka at sa right side naman yung character model. So, in-upload ko na yung video ko dito. Yan talaga yung itsura ng mukha ko mga Lodi. Pusa ako eh. Dito naman sa character model, syempre napili ko ang aking idol na si Jenny. Pag okay na, scroll down mo lang at wag mo tong kakalimutan. Choose video as a background. Hit generate at antayin mo lang mag-process yan mga 5 minutes. At eto na nga ang resulta mga Lodi. Wag nyong kakalimutan na gamitin sa tama ang AI, okay? Flex ko lang yung mga masisipag na members namin sa community na ang gaganda ng numbers at revenue dahil mga consistent at matyaga, kaya deserve nyo yan. Goodbye Grok na nga ba dahil hindi na makapag-generate ng libre? Marami ang nagulat dahil bigla na lang hindi gumana yung Grok sa kanila. Kaya isi-share ko yung tatlong AI tools na nagagamit ko kahit walang subscription para makatulong sa iyong YTA journey. Marami na kasing user ang Grok, tumataas ang demand kaya reasonable naman kung bakit kailangan na ng paid tier para magamit ng iba. Ito yung mga alternative AI tools na ginagamit ko mismo. Number 1, Google Flow. Although limited yung credits neto pero marami ka namang magagawang content. High quality yung mga videos with sound at easy to use. Number 2 ay itong Meta AI. Marami ang nagsasabi na low quality daw to, pangit daw yung mga videos. Pero para sa akin, depende yan sa prompt mo. Kaya yung video nga ba talaga ang may problema o skills mo. Number 3, itong Qwen AI. So kung ubos na yung mga credits ko sa ibang AI tools, gumagamit ako nito para magpa-generate ng images at videos. Always remember, AI tools can help you pero human creativity pa rin ang key to create quality content. Dito sa aming community, nagsishare kami ng mga tools na nakakatulong sa aming mga members sa kanilang mga YTA journey. Kaya ang gaganda ng numbers nila. Ayan sana all. Daily uploads tayo dito mga Lodi, kaya huwag kakalimutan mag-follow, like, and share. Kung gusto mo naman matuto ng YouTube automation at ma-monetize kagaya nila, pumunta ka lang sa Facebook app ko, link in bio or i-DM mo ako Lodi.